Ang Pintig Electronics, isang kumpanyang may 450 bilyong piso ay nahalamang, ay naglakas loob na kasuhan ng bansang India na may 1.4 bilyong mamamayan. Doblehin ninyo ang buwis nila. Ang matinding pag-uusig na ito mula kay Commissioner Rajiv Gupta ng Indian Customs Authority ay nagdulot ng isang matinding katahimikan sa buong New Delhi Main Building. Sa isang iglap, nanganganib na maglaho ang 1 trilyong piso na ininvest sa pinakamalaking pabrika sa mundo, ang trabaho ng 30,000 kabataang Indian at ang dangal ng Pintig Electronics, ang dragon ng Asia mula sa Pilipinas. Lahat ng kumpanya, maging ang Google, Apple at Amazon, ay yumuko sa harap ng gobyerno ng India. Magbayad kayo sa loob ng 48 oras o umalis kayo. Ito ang huling babala mula sa pamahalaan ng India. Anong magagawa ng maliit na bansang iyon? Ang Pilipinas. Siguradong magsisipag-abay lang sila. Nanginginig sa takot, tawa ng mga executive ng Grupo Tarak habang hawak ang kanilang mga tiyan. Ngunit makalipas ang 72 oras, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap hindi sa ibang bansa, kundi mismo sa korte ng India. Isang solong abogadong Pilipino ang naglabas ng isang lihim na dokumento na tuluyang nagpabagsak sa Indian Customs Authority. Ang mas nakakabigla pa, ang taong nagbigay ng ebidensya ay walang iba kundi isang Indian. Ano ba talaga ang nangyari? Paano nagawang paluhurin ng isang nag-iisang Pilipino ang malaking India sa loob lamang ng isang sandali? Ngayon, sisimulan nating ilantad ang buong katotohanan na tiyak na magpapataas ng inyong balahibo. Magandang araw po. Ako po si Marco Reyes, isang abogado na espesyalista sa international taxation at nagsisilbi akong consultant para sa state-level strategy ng Pintig Electronics. Ang ikukuwento ko sa inyo ngayon ay isang totoong karanasan na personal kong hinarap. Isang kuwento na parang hindi ka pani-paniwala. Isang madaling araw noong Enero 2026. Nasa Noida, malapit sa New Delhi, India ako. Ang tanawin sa harapan ko ay talagang kahanga-hanga. Isang dambuhalang pabrika na pinagsama-samang sukat ng 10 football field ang umaandar na parang isang kuta kahit pa alas 5 pa lang ng umaga. Tunay ngang ito ang pinakamalaking pabrika ng smartphone sa mundo. Bulong ko. Tumango si Anger. Ramon Mon Hilario, ang head ng lokal na korporasyon na may pagmamalaki. Sulit ang 1 trilyong pisong ininvest namin, Attorney Reyes. Makakagawa kami ng 100,000 smartphones sa isang araw. Sabi niya, ang logo ng Pintig Electronics ay nakaukit sa pangunahing gate ng pabrika at libu-libong kabataang India ang pumapasok na may mukhang puno ng kumpiyansa. Sa kanilang mga mata, makikita ang pag-asa, ang galak na magkaroon ng disenteng trabaho at ang karangalan na makapagtrabaho sa isang pandaigdigang kumpanya. Ngunit, hindi ko maalis ang kakaibang pag-aalala. Parang may madilim na anino na nagkukubli sa likod ng perpektong tanawing ito. Pagpasok ko sa opisina ng corporate head, nakita ko ang tumpok-tumpok na makakapal na dokumento sa mesa. May ilan na may nakatatak na pulang selyo ang nakaagaw ng aking pansin. Ano po ito? Tanong ko. Iyan po. Agad na nagdilim ang mukha ni Hilario. Sunod-sunod po ang nangyayaring kakaiba. Ang mga produkto namin na walang depekto ay sunod-sunod na idinedeklarang defective. At may mga ipinapadalang tax assessment mula sa BIR na walang malinaw na dahilan. Habang tinitingnan ko ng masinsina ng mga dokumento, may isang kakaibang tanawin sa labas ng bintana sa kabilang bakod ng pabrika. Sa malayo, ilang itim na sedan ang nakabantay sa aming pabrika. Ang mas kakaiba pa, may iilang empleyado ang nagtitipon at nag-uusap ng may seryosong muka. Sino po sila? Sinundan ni Hilario ang tingin ko at bumuntong hininga ng malalim. Ilan po iyan sa mga tao ng Indian Labor Authority. 4 na linggo na silang nagbabantay sa amin ng ganyan. At yung mga empleyado na nagtitipon doon. Sila po ang unyon at parang may malaki silang binabalak. Noon din, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng megaphone sa labas ng pabrika. Habang lumalakas ang tunog, biglang nag-iba ang atmosfera sa loob. Nagmadali kaming tumawag sa Pilipinas at kinagabihan ding iyon, pinatawag ako sa emergency meeting sa Pintig Electronics headquarters sa Makati. Kinaumagahan, alas 7 ng umaga, nasa harapan ako ng opisina ni Chairman Eduardo Dandingsi. Mas maaga siyang pumasok kaysa karaniwan at 2 makakapal na libro ang nakalatag sa kanyang mesa. Ang isa ay ang Manusmriti, ang sinaunang batas ng India, at ang isa naman ay isang aklat tungkol sa modernong international trade agreements. Attorney Reyes, maupo ka. Bati ni Chairman C.
Mas mababa at mabigat ang boses niya kaysa dati. Umupo ako at sinuri ang kanyang mukha. Sa likod ng nag-aalalang tingin, may matigas na determinasyon. Narinig ko ang ulat mula sa India. Ano ang opinyon mo? Tanong niya. Sa totoo lang po, hindi lang ito simpleng problema sa buwis. Parang mayroong organisado at planadong panggigipit. Sagot ko. Tumango si Chairman Sai at itinuro ang 2 libro sa mesa. Tingnan mo ang 2 aklat na ito. Ang karunungan ng India ilang libong taon na ang nakaraan at ang mga panuntunan ng modernong global business. Mukhang magkaibang mundo. Pero may isang pagkakatulad. Ano po iyon, Chairman? Lalo pang tumalim ang tingin niya. Ang katarungan ay hindi nagmumula sa lakas, kundi sa kakayahan at integridad, diskarte at katapatan. Ang pader na itinayo sa pera ay guguho sa pera rin. Ngunit ang pader na itinayo sa kakayahan at lohika ay hindi matitinag. Naintindihan ko ang malalim na kahulugan ng kanyang salita. Ang problema sa India ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa buwis. Ito ay isang pagsubok upang patunayan kung anong uri ng entidad ang Pilipino Pintig Electronics sa pandaigdigang merkado. Chairman, kung gayon, ano po ang dapat kong gawin? Attorney Reyes, naniniwala ako sa kakayahan mo. Pero tandaan mo, ang ipinagtatanggol natin ay hindi pera, kundi prinsipyo at katapatan. Sa sandaling yumuko tayo sa kawalang katarungan, magiging eternal cash cow tayo sa global arena. Kinuha niya ang flight ticket papuntang New Delhi at iniabot sa akin. Ang alis ay kinagabihan ding iyon. Alas, 11, hindi magiging madali ang laban na ito. Pero wag kang susuko. Oras na para ipakita kung sino ang tunay na may kakayahan. Nanginginig kong tinanggap ang tiket. Sa sandaling iyon, isang mainit na damdamin ang umakyat mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Ang misyon ay mas naging malaki kaysa sa takot. Ang huling salita ni Chairman Sai ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Patunayan mo sa pamamagitan ng kakayahan. Iyan ang landas na tinahak natin at ito ang patuloy nating tatahakin. Nang gabing iyon, sumakay ako sa eroplano mula Naiya patungong New Delhi. Pagbaba ko sa New Delhi Airport, parang tumalon ako sa isang pugon. Kahit Enero, ang temperatura ay lampas 30 degrees Celsius at ang hangin ay malabo dahil sa alikabok at usok. Ngunit ang talagang nakakagulat ay iba. Sa immigration, ang opisyal na nagche-check ng pasaporte ko ay naglabas ng kahina-hinalang ekspresyon at nagsimulang tumawag sa telepono. May problema po ba? Tanong ko. Sandali lang po. No problem, tomorrow. Lumabas ang sikat na sagot na Indian style. Pagkatapos maghintay ng 2 oras sa airport, nakapasok din ako sa India. May masamang kutob na akong nararamdaman. Pagkatapos kong ilapag ang bagahe sa hotel, agad akong pumunta sa pabrika. Ngunit, ang sitwasyon sa harapan ng pabrika ay lubhang nag-iba sa nakita ko ilang araw na ang nakalipas. Daan-daang miyembro ng unyon ang pumaligid sa pangunahing gate, nagpapatunog ng tambol at sumisigaw ng mga slogan. Kapag nagretiro ang ama, ipasok ang anak. Sa simula, hindi ako makapaniwala. Ang humingi ng generational hiring sa ika-21 siglo ay hindi ka panipaniwala. Nang makita ko si Enger. Hilario, siya ay lubhang nangayayat. Attorney Reyes, talagang nagulo na ang lahat. Humihingi sila ng 70% na pagtaas ng sahod. At sabay niyon, kailangan kunin namin ang anak kapag nagretiro ang ama. Nagbabanta silang ititigil ang operasyon ng pabrika kung tatanggi kami. Hindi lang iyon. May mas seryosong problema. Sabi ni Hilario habang nanginginig ang kamay sa pagkuha ng dokumento. Ito ay isang opisyal na sulat mula sa Indian Customs Authority. Sa sandaling nakita ko ang nilalaman, nanlamig ang ulo ko. Retroactive tax assessment dahil sa pagbabago ng RRH Equipment Classification Code. 610 milyon. Halos 450 bilyong piso. Bigla nilang binago ang taripa classification ng mga communication equipment na in-import namin. At humihingi sila ng retroactive payment para sa buwis ng nakaraang 3 taon. Naramdaman kong nanghina ang aking mga tuhod. Ang halagang iyon ay higit sa 60% ng netong kita ng Pintig Electronics sa India sa loob ng 1 taon. Ang mas kakaiba pa, ang grupo Tarak na nag-import ng eksaktong parehong kagamitan ay hindi naman hininga ng ganitong bayarin. Noon din, narinig namin ang malakas na pag-ingit ng gulong ng sasakyan sa labas ng bintana. Ilang itim na sedan ang huminto sa harap ng pabrika. At bumaba ang mga lalaking nakasuit. Nakita namin silang nakikipagkamay sa mga opisyal ng unyon. Sino po sila? Tanong ko. Mga tauhan po ng grupo Tarak. Hayagan na po silang nanghihikayat ng mga engineers namin.
Nag-aalok daw sila ng doble ng sweldo namin dahil may subsidiya sila mula sa gobyerno. Sa mismong sandaling iyon, nagring ng malakas ang telepono ni Hilario. Ang boses na narinig ko sa kabilang linya ay napakalakas, kaya narinig ko rin. Anger. Hilario, pumunta ka agad sa Customs Authority. May emergency. Naging puting-puti ang mukha ni Hilario nang ibaba niya ang telepono. Attorney Reyes, sumama na po kayo. Parang may mas malaking gulo pa. Nagmamadali kaming sumakay sa kotse patungong New Delhi Customs Authority. Karaniwan, 1 oras lang ang biyahe. Pero dahil sa matinding traffic, inabot kami ng higit 2 oras. Sa loob ng oras na iyon, hindi ko mapawi ang aking pagkabalisa. Pagdating namin sa gusali ng customs, nagtipon na ang mga tauhan ng tax team ng Pintig Electronics India. Lahat sila ay may mukhang malungkot. Anong nangyari? Tingnan ninyo po ito. Inabot sa akin ng pinuno ng tax team ang isang sobre ng opisyal na dokumento. Nanginginig din ang kamay ko habang binubuksan ng sobre. Nang makita ko ang nilalaman, talagang nahilo ako. Abiso ng pagdaragdag ng bayarin para sa RRH Customs Classification Code Change sa Pintig Electronics India. Kabuo ang halaga, 610 million, halos 450 bilyong piso. Ano ba ito? Basahin ninyo pa po. Alinsunod sa pagbabago ng Customs Classification Code, HS 8517.6, patungong HS 854370, para sa lahat ng RRH equipment na in-import mula 2023 hanggang 2025, ang rate ng buwis ay aayusin mula 10% patungong 20%. Ang buong halaga kasamang surcharge at late interest ay dapat bayaran kaagad. Nawawala ng lakas ang boses ko. Hindi ka pani-paniwala ang nilalaman. Kung hindi babayaran kaagad, magsasagawa kami ng mga hakbang tulad ng pagsuspinde ng operasyon ng pabrika at pag-agaw ng ari-arian. Sa sandaling iyon, halos matumba si Anger. Hilario, ako man ay napaupo sa silya. 40 bilyong piso. Hindi lang ito buwis, kundi isang huling babala sa Pintig Electronics na umalis kayo sa India. May natanggap din po bang ganitong abiso ang Grupo Tarak? Tanong ko. Umiling ang pinuno ng tax team. Iyan ang nakakabaliw. Nag-import sila ng parehong RRH equipment pero wala silang natanggap na abiso. May balita pang ang binigyan sila ng special customs exemption. Sa mismong sandaling iyon, narinig namin ang pagtitipon ng mga reporter sa labas ng gusali. Mukhang may nagpakalat na ng balita sa media. Attorney Reyes? Anong gagawin natin? Ano ang sabi ng head office sa Maynila? Nanginginig ang kamay ko habang kinukuha ang telepono at tumawag sa Maynila. Nagsimula ang teleconference sa head office. Seryoso ang mukha ng mga executive sa screen. Lalo na ang financial director. Na tila maputlang maputla. 450 bilyong piso? Imposible! Opo, kinumpirma na po. Opisyal na abiso po ito mula sa Indian Customs Authority, sagot ko. Isang executive na kilala sa pagiging konserbatibo ang nagsalita. Sa tingin ko, mas mabuting bayaran muna. Sa sitwasyon na nag-invest tayo ng 1 trilyong piso, hindi natin pwedeng isugal ang lahat dahil lang sa 450 bilyong piso. Nabagabag ang dibdib ko. Ngunit, may isa pang executive na sumagot. Kung gagawin natin yan, magiging ATM tayo habang buhay. Kapag itinuring tayong biktima, patuloy nila tayong gagawing biktima. Lalong uminit ang usapan sa meeting room. Nagtatalo ang mga panig na pabor sa pagbabayad at ang mga panig na pabor sa paglaban. Habang tahimik akong nag-aayos ng mga dokumento, nag-iisip ako, Attorney Reyes, ano ang opinyon mo? Biglang nagkatinginan silang lahat sa akin. Dahan-dahan akong nagsalita. Hindi po ito simpleng problema sa buwis. Ang Grupo Tarak ay nag-import ng parehong kagamitan, pero walang parusa. Iyan ang ebidensya. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Dapat po tayong lumaban ng harap-harapan. Maghain tayo ng kaso sa korte ng India. At kung kinakailangan, dalhin natin sa International Arbitration Court. Biglang tumahimik ang meeting room. Lahat ay nagulat sa sinabi ko. Baliw ka ba? Magdemanda sa gobyerno ng India? Baka maging abo ang 1 trilyong piso na ininvest natin. Ngunit, kapag yumuko tayo rito, mauulit lang ito. Kailangan nating patunayan na hindi tayo basta-basta magpapadala. Giit ko. Noon din, lumitaw si Chairman C sa screen. Muli, nagpigil ng hininga ang lahat. Attorney Reyes? Opo, Chairman. Ano sa tingin mo? Talaga bang mananalo ka? Nag-alinlangan ako sandali. Sa totoo lang,
Wala akong katiyakan, pero hindi ako pwedeng sumuko. Chairman, naaalala ninyo po ba ang sinabi ninyo ilang araw na ang nakalipas? Ang pader na itinayo sa kakayahan at lohika ay hindi matitinag. Naniniwala po ako na mayroon tayong kakayahang iyon. Nag-isip si Chairman C ng matagal. Matagal na katahimikan ang bumalot. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Sige, Attorney Reyes. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Pinagtitiwala ko sa iyo ang buong autoridad. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lamig sa aking likod. Wala na talagang atrasan. Pagkatapos ng teleconference, nag-isa ako at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga ilaw ng pabrika sa malayo. Habang iniisip ko ang libu-libong empleyado na nagtatrabaho doon, bumigat ang dibdib ko. Sa mismong sandaling iyon, nagring ang telepono ko. Boses ni Hilario na nagmamadali ang narinig ko. Attorney Reyes, punta po kayo agad sa pabrika. Sinakop na po ng unyo ng main office. Nagmadali akong sumakay sa taxi patungong Noida. Karaniwan, corporate car na may aircon ang sasakyan ko. Pero hindi ngayon. Para lubos na maunawaan ang sitwasyon sa ground, kailangan kong makita ang tunay na mukha ng India. Mainit at maalinsangan sa loob ng lumang taxi. Pero lalo akong luminaw ang pag-iisip. Ang New Delhi na nakikita ko sa labas ng bintana ay mas komplikado at mas dinamiko kaysa sa inaasahan ko. Sa ingay na pinagsama-sama ng sigaw ng mga nagtitinda, busina ng mga auto-rickshaw, at lahat ng iba pa, nakakita ko ng kakaibang kapayapaan. Iyan po ang Pintig Electronics, sabi ng taxi driver habang itinuturo ang lugar. Ang harapan ng pabrika ay tila isang lugar ng digmaan. Daan-daang miyembro ng unyon ang nagpapatunog ng tambol at sumisigaw. At sa pagitan nila, may mga reporter na nagko-cover. Umalis kayo Pilipino! Umalis kayo sa lupa namin! Lalong lumakas ang mga sigaw. Bumaba ako sa taxi at dahan-dahang lumakad sa gitna ng pulutong. Tiningnan nila ako ng matagal, pero hindi ako natakot. Sa halip, kalmado kong inobserbahan ang buong sitwasyon. Nakita ako ng gwardiya sa gate at nagmamadaling lumapit. Attorney Reyes, delikado po talaga. Sa likod po kayo dumaan. Hindi, sa main gate ako dadaan. Buong tapang akong dumaan sa main gate at pumasok sa loob. Sa sandaling iyon, parang tumawid ako sa isang linyang hindi na pwedeng balikan. Hindi na ako isang abogado lang na nag-aaral ng mga dokumento sa isang ligtas na meeting room. Naging isang mandirigma ako na kailangang tumalon sa gitna ng labanan at lumaban ng direkta. Pagpasok sa lobby ng main building, maseryoso ang sitwasyon. Sinakop na ng mga unionista ang opisina ng accounting team at ang ilang empleyado ay nakatayo sa gilid ng pasilyo. Nag-aalala. Attorney Reyes! Patakbong lumapit sa akin si Anger. Hilario, lubos siyang pagod. Humihingi sila ng sagot bukas. Kung hindi natin tatanggapin ang generational hiring at ang 70% increase, tuluyan nilang ititigil ang pabrika. Huminga ako ng malalim. Nagsisimula na talaga. Hilario, ako na ang direktang mamumuno rito. Unahin nating makipagkita sa mga opisyal ng unyon. Sa mismong sandaling iyon, may bahagyang pumindot sa balikat ko. Ang pumindot sa akin ay isang Indian na babae na mukhang nasa early 30s. Nakasuit siya at matalim ang tingin. Ikaw ba ang Pilipinong abogado? May oras ka ba para mag-usap sandali? Tanong niya ng mahina. Sino po kayo? Priya Sharma. Dati akong senior investigator sa Customs Authority. Napako ang atensyon ko sa salitang dati. Naramdaman ko na siya ay isang taong may mahalagang impormasyon. Mag-usap tayo sa isang tahimik na lugar. Lumipat kami sa isang maliit na cafeteria sa likod ng pabrika. Pagkatapos uminom ng tsaa, tiningnan ako ni Priya ng diretso. Sa totoo lang, noong una, akala ko kayo ay isang mayamang kumpanyang Pilipino lang na darating kayo sa India at gagawa ng magagandang bagay. Tapos tatakas lang kapag hiningan kayo ng kaunting buwis. Malamig at direktang ang tono niya. Pero may damdamin ng galit na parang pinipigilan. Pero nitong mga nakaraang araw, nagbago ang isip ko. Hindi ito lehitimong koleksyon ng buwis. Anong ibig mong sabihin? Lalong tumalim ang tingin ni Priya. Si Commissioner Rajiv Gupta. Siya ang nangunguna sa kasong ito ngayon. Alam mo ba kung ano ang relasyon niya sa Grupo Tarak noon? Hindi ko po alam. 3 taon na ang nakalipas. Nang mag-import ang Grupo Tarak ng eksaktong parehong RRH equipment, si Gupta mismo ang nagbigay ng customs exemption at isang special agreement na may bisa sa loob ng 10 taon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ay isang game changer na impormasyon.
Pero bakit mo to sinasabi sa akin? Sandaling natigilan si Priya. Pagkatapos, mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao at nagsalita. Alam mo ba kung bakit ako umalis sa Customs Authority? Dahil inutusan ako ni Gupta na manipulahin ang mga dokumento ng Pintig Electronics. Nang tumanggi ako, inilipat niya ako at wala akong nagawa kundi mag-resign. Nanginginig ang boses niya. Galit at hinanakit ang magkahalong emosyon. Gusto kong ipatupad ang katarungan bilang isang public servant. Pero ang bureaucracy ng bansang ito ay sobrang corrupt. Naintindihan ko ang sinseridad ni Priya. Hindi lang siya naghihiganti, kundi naghahangad talaga siya ng katarungan. Kung gayon, matutulungan mo ba ako? Kailangan ko ng ebidensya. Tulad ng lihim na kasunduan sa Grupo Tarak. Makukuha mo ba ang ganoon? Lumingon si Priya sa paligid ng may pag-iingat at bumulong. Hindi madali, pero hindi imposible. Pero ano, baka maging delikado talaga. Si Gupta ay hindi lang simpleng opisyal. Sa mismong sandaling iyon, isang itim na sedan ang dahan-dahang dumaan sa labas ng bintana ng cafeteria. Pagkatapos dumaan ng itim na sedan, lalong nag-ingat ang mukha ni Priya. Kinabahan din ako. Hindi na tayo pwedeng mag-usap pa rito. Saan tayo magkikita? Bukas ng gabi, alas 7, sa Coffee Bean ng Connaught Place. Mas ligtas doon dahil maraming tao. Pag-alis ni Priya, naghanda ako para sa isang counter-attack na operasyon. Kung ang mga opisyal ng India ay umaasa sa no problem, tomorrow mentality para ipagpabukas ang lahat, gagamitin ko ang tipikal na bilis ng Pilipino upang gipitin sila. Kinaumagahan. Alas 6 ng umaga, naghihintay na ako sa harap ng gusali ng Customs Authority. Isa-isang nagsisimulang pumasok ang mga opisyal. Tiningnan nila ako ng may pagdududa, pero matapang akong bumati. Good morning. Kumusta ang pag-aaral ninyo sa mga dokumento na ipinangako ninyo kahapon? Ikaw pala ang Pilipinong abogado. Iyon ay, no problem tomorrow? Hindi pwedeng tomorrow please. Today please. Sabi ko nang nakangiti, pero may matibay na determinasyon sa boses ko. Nang makita kong nag-aalangan sila, mas naging agresibo ako. Dito lang ako maghihintay. Kailangan kong makuha ang sagot bago mag-lunch o kaya bago mag-uwian. Pagkatapos ng ilang araw na ganito, iniiwasan na ako ng mga opisyal pagkakita nila sa akin. Pero hindi ako sumuko. Samantala, sa pabrika, may isa pang problema. Ang Grupo Tarak ay nag-aalok ng doble ng sweldo namin sa aming core engineers. Attorney Reyes, 5 na ang nag-resign. Baka maging seryoso ang technology leak. Nag-aalalang sabi ni Eng. Hilario, habang pinakikinggan ko ang pag-aalala niya, may naisip akong bagong ideya. Hilario, bakit hindi tayo gumawa ng special program para sa pamilya ng mga empleyado? Special program? Mga scholarship program sa mga universidad sa Pilipinas para sa mga anak ng empleyado at travel opportunity sa Pilipinas para sa pamilya. Kung pera lang ang kalaban, baka matalo tayo. Pero sa katapatan at malasakit, hindi tayo matatalo. Nang ipahayag ang programa, naging enthusiastic ang reaksyon ng mga empleyado. Para sa mga magulang na Indian na mataas ang pagpapahalaga sa edukasyon ng anak, ang scholarship sa Universidad ng Pilipinas ay isang napakalaking benepisyo. Attorney Reyes, salamat po talaga. Nag-alok ang Tarak ng doble ng sweldo ko, pero mananatili ako rito. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib nang sabihin iyon ng isang engineer ng may sinseridad. Ngunit, ang tunay na laban ay iba. Sinuri ko ng detalyado ang working pattern ng mga opisyal ng Customs Authority. Alam ko kung saan sila naglo-lunch at saan sila pumupunta pagkatapos ng trabaho. Nang gabing iyon, nagkataon kaming nagkita ni Commissioner Gupta sa isang restaurant na madalas niyang puntahan. Siyempre, hindi iyon nagkataon. Aba, ikaw pala, Pilipinong abogado. Nagkita tayo rito. Bati ni Gupta nang may pilit ng ngiti. Magandang gabi, Commissioner. Kung may oras kayo, magkape tayo sandali. Sa mismong sandaling iyon, nagring ang telepono ko. Isang text message mula kay Priya. Nahanap ko. Magkita tayo ngayon din. Kahit isang pangungusap lang. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nagpaalam ako kay Commissioner Gupta na may emergency ako at umalis. Malinaw kong nakita ang kahina-hinalang tingin sa mukha niya. Pero wala na akong pakialam. Pagdating ko sa Coffee Bean ng Connaught Place, nakaupo na si Priya sa isang sulok, naghihintay. Ang kanyang handbag ay mas mukhang makapal kaysa dati. Talaga bang nahanap mo? Aw,
Pero delikado talaga. Maingat na lumingon si Priya at kinuha ang isang makapal na file mula sa bag. Ito ang Strategic Technical Cooperation Secret Agreement na pinirmahan ng Grupo Tarak at gobyerno ng India noong 2021. Si Gupta mismo ang pumirma. Nanginginig ang kamay ko. Nang buksan ko ang file, halos gusto kong sumigaw. Totoo ba ito? Malinaw na nakasulat sa dokumento. Special Agreement ng 10-year Customs Exemption para sa Grupo Tarak para sa RRH Remote Radiohead Equipment. At eksaktong parehong modelo ng inimport namin. Ito pa ang mas nakakagulat. Sabi ni Priya habang ipinapakita ang isa pang dokumento. Nakasulat doon ang listahan ng mga political donations na ibinigay ng Grupo Tarak sa gobyerno ng India at kasama sa listahan ang pangalan ni Commissioner Gupta. Ito ay malinaw na paglabag sa international law, labag sa non-discrimination principle ng WTO at labag sa equality principle ng Indian Constitution. Hindi ko maitago ang excitement ko. Sa wakas, dumating na ang oras ng laban. Priya, salamat talaga. Baka manalo tayo dahil dito. Pero mag-ingat ka. Nagdududa na si Gupta sa'yo. Ang pagkikita natin kanina ay hindi siguro nagkataon. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Priya. Nang sagutin niya, agad na nanlamig ang mukha niya. Anong nangyari? Inakusahan ka na ni Gupta ng industrial espionage. May warrant na raw para sa pag-aresto mo. Nanlamig ang ulo ko. Sa halip na maging ligtas, lalo kaming napunta sa panganib matapos makuha ang decisive evidence. Anong gagawin natin? Kailangan nating magtago muna. Sa Japanese Embassy? Matiim akong umiling. Hindi. Kung tatakas tayo, iyon ang gusto nila. Ihahain ko ang mga dokumentong ito sa korte bukas. Baliw ka ba? Paano kung maaresto ka? Kahit na. Ito ang huling pagkakataon natin. Kailangan nating gawin ito. Sa mismong sandaling iyon, narinig namin ang sirena ng patrol car sa labas ng coffee shop. Lalong lumalapit ang tunog ng sirena. Hinawakan ni Priya ang braso ko. Tumakas tayo sa likod. Dali! Naikutan namin ng pulis at tumakas sa likod ng coffee shop. Habang tumatakbo kami sa makipot na eskinita, parang sasabog ang dibdib ko. Ngunit, mas malaki ang galit kaysa sa takot. Ganito ba sila kasama? Nakahinga kami ng maluwag nang makarating kami malapit sa bahay ni Priya. Maingat siyang lumingon sa paligid at nagsalita. Magtago ka muna rito. Aalalahanin ko ang sitwasyon. Ang sumunod na 2 araw ay parang impyerno. Ang balita ay araw-araw na lumalabas na may headline. Sony lawyer, wanted for industrial espionage. Ang mas nakakagulat, maging ang global media ay inuulit lang ang unilateral na pahayag ng gobyerno ng India. Puno ng artikulo ang nagsasabing nilabag ng kumpanyang Hapon ang soberanya ng India. Sobrang inis ang naramdaman ko. Ang mas malala pa, may mas malaking gulo ang nangyari sa pabrika ng Noida. Nalaman ko ang sitwasyon ng tumawag si Enger, Hilario na nagmamadali. Attorney Reyes, malaking gulo na. Sinakop na ng mga unionista ang main office. At may kasama silang mga external forces. External force? Parang may mga pinadala ang Grupo Tarak. Nagkaroon na ng marahas na demonstrasyon. Umalis kayo, Pilipino. Ang ingay na narinig ko sa kabilang linya ay hindi pangkaraniwan. May tunog ng pagkasira. May mga sigaw na magkakahalo. Nasaan si Hilario? Nagtatago po ako sa security room. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan pa. Biglang naputol ang tawag. Naramdaman kong humigpit ang dibdib ko dahil sa akin. Nangyayari ito kay Hilario. Nagmamadaling binuksan ni Priya ang balita. Sa screen, may usok na umaakyat mula sa pabrika ng Noida. Sunog sa Pintig Noida plant. Pinuno ng korporasyon. Isinugod sa ospital na walang malay. Nawalan ako ng lakas. Si Enger, Hilario. Dahil sa akin, nangyari ito sa kanya. Anong gagawin mo ngayon? Nag-aalalang tanong ni Priya. Pero hindi ako makasagot. Parang guguho ang lahat. Nang gabing iyon, tumawag ang head office sa Maynila. Boses ni Chairman C. Attorney Reyes, ayos ka lang ba? Humihingi po ako ng tawad, Chairman. Sinira ko po ang lahat. Hindi. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Umuwi ka na. Pero bumaba na po ng 10% ang stock price ng Pintig. Hindi ko na po kaya pa. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa labas ng bintana. Sa ulan. Mas madilim ang gabi sa New Delhi.
Ang tunog lang ng ulan ang pumupunit sa katahimikan. Sa mismong sandaling iyon, may narinig akong yapak sa labas ng pinto. Tumigil ang yapak. Nagpigil ng hininga si Priya at sumilip sa peephole. Si Gupta! Mag-isa lang siya! Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ba ang katapusan? Knock knock. Isang kalmadong katok. Attorney Reyes, lumabas ka na. Mag-usap tayo. Wala ka ng takasan. Mahigpit na hinawakan ni Priya ang kamay ko. Pero dahan-dahan akong tumayo. Pupunta ako. Huwag, delikado. Hindi ako pwedeng magtago na lang. Binuksan ko ang pinto. Si Commissioner Gupta ay nag-iisa. Walang pulis, walang kasama. May ngiti ng kumpiyansa sa mukha niya. Maglakad-lakad tayo habang nag-uusap. Naglakad kami patungong isang tahimik na parke. Sa ilalim ng ilaw ng kalye, nagsalita si Gupta. Attorney Reyes, mukhang talagang itutuloy mo hanggang sa huli. Aw, iyon ang balak ko. Matapang ka, pero dapat mong tingnan ang realidad. Kinuha ni Gupta ang kanyang telepono at ipinakita sa akin. Sa screen, nakahiga si Enger. Hilario sa bed ng ospital. Nahimatay siya dahil sa labis na pagod at stress. Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Parang gustong sumabog ang dibdib ko. Totoo, kasalanan ko. At tingnan mo rin ito. Ngayon, ipinakita niya sa akin ang stock chart ng Pintig Electronics. Ang graph ay patuloy na bumababa. Alam mo ba kung gaano kalaking pinsala ang dinaranas ng Pintig dahil sa kayabangan mo? Baka maging abo ang 1 trilyong piso. Kumuha si Gupta ng sigarilyo at nagsalita habang humihit-hit. Pero, hindi pa huli ang lahat. Huling alok ko. Anong alok? Simple lang. Sunugin mo ang mga dokumentong iyon. Tapos na ang lahat. Aalisin ko ang kaso. At ang 450 bilyong piso ay gagawin kong 25 bilyong piso. At makakauwi ka ng ligtas sa Pilipinas. At ang Pintig ay magpapatuloy sa operasyon sa India. Win-win, di ba? Kinuha ni Gupta ang lighter at iniabot sa akin. Ano sa tingin mo? Isang matalinong pagpili, di ba? Sa sandaling iyon, biglang bumagsak ang patak ng ulan. Sa simula, mahina lang, pero lumakas ng lumakas. Tiningnan ko si Gupta. Hindi alintana ang damit kong nabasa. Sa mga mata niya, may kumpiyansa. Mukhang akala niya, panalo na siya. Bibigyan kita ng oras. Pag-isipan mo hanggang bukas ng umaga. Nagsara ng payong si Gupta at umalis. Naiwan ako mag-isa sa ulan. Nagmadaling lumapit si Priya at pinayungan ako. Pero basang-basa na ako. Anong gagawin mo? Hindi ako makasagot. Parang nawala na ang lahat. Si Enger, Hilario, ang mga kasamahan ko, ang lahat ng sinubukan kong ipagtanggol ay gumuho na. Pauwi, may dumating na isang text message sa telepono ko. Mula kay Enger. Hilario, isang maikling email mula sa ospital. Attorney Reyes, huwag po kayong susuko. Naghihintay po ang lahat ng empleyado rito. Sa sandaling iyon, may mainit na tumulo mula sa aking mga mata. Hindi ko alam kung tubig ulan ba o luha. Sa daan pa uwi, nadapa ako sa putikan. Nagasgasan ng tuhod ko at dumugo. Pero hindi ko naramdaman ang sakit. Ang puso ko ang mas masakit. Habang nakaupo ako sa tabi ng kalsada, may dumaang mga Indian employees na nagtatrabaho sa pabrika ng Noida. Ilan sa kanila ang nakakita sa akin at lumapit. Attorney Reyes, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng isang batang engineer. Pasensya na. Dahil sa akin, nagkakagulo kayo. Hindi po. Naniniwala po kami sa inyo. Sabi ng isa pang empleyado habang lumuluha. Talagang masaya po kami nagtrabaho sa Pintig. Ito po ang unang pagkakataon na nakatanggap kami ng patas na sweldo. Nag-alok po ang tarak ng doble ng sweldo. Pero tumanggi kami. Hindi po pera lang ang mahalaga. Habang pinakikinggan ko ang kanilang salita, uminit ang dibdib ko. Muli kong naintindihan na ang laban na ito ay hindi lang para protektahan ang pera ng Pintig. Ito ay isang laban upang ipakita sa libu-libong tao na nagtatrabaho rito kung ano ang tapat at marangal na negosyo. Attorney Reyes, naniniwala po kami sa inyo. Ituloy ninyo po hanggang sa huli. Sabi ng isang matandang teknisyan habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ko. Ang kamay niya ay magaspang pero mainit. Pagkaalis ng mga empleyado, nag-isa akong nag-isip. Naalala ko ang sinabi ni Chairman C. Ang pader na itinayo sa kakayahan at lohika ay hindi matitinag. Kung gayon, malinaw ang dapat kong gawin. Itapon ang takot at lumaban gamit lang ang katotohanan bilang sandata.
Pinunasan ko ang basang salamin ko at dahan-dahang tumayo. Masakit pa rin ang sugat sa tuhod ko, pero kakaibang kalmado ang puso ko. Pabalik sa bahay ni Priya. Nangako ako sa sarili ko. Bukas, itataya ko ang lahat sa korte. Hindi ko alam kung mananalo ako, pero maaari kong sabihin ang katotohanan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi ako makapaghintay para sa umaga. Kinaumagahan, alas 9, nasa harap ako ng Delhi High Court. Nagdagsaan ang mga reporter at sa hagdanan ng korte, nagkislapan ng camera flash. Attorney? Reyes, sa tingin niyo ba ay may pag-asa pa? Worth it ba na itaya ang buhay niyo para sa pintig? Sunod-sunod ang tanong ng mga reporter, pero tahimik akong naglakad papasok sa korte. Sa dibdib ko, dala ko ang lihim na kasunduan sa Grupo Tarak. Puno ng tensiyon ang loob ng korte. Nakaupo si Commissioner Gupta at ang kanyang abogado sa isang sulok, at ako naman ay nag-iisa sa kabilang upuan. Pagpasok ng judge, tumahimik ang korte. Attorney Marco Reyes, maaari ka na magsimula sa iyong argumento. Dahan-dahan akong tumayo. Inayos ko ang nanginginig kong boses at nagsimulang magsalita. Kagalang-galang ni judge at mga kasapi ng korte. Ngayon, nakatayo ako rito hindi para sa Pintig Electronics, kundi para sa patas na negosyo. Binalot ng katahimikan ng korte. Kinuha ko ang dokumento mula sa dibdib ko. Ito po ang lihim na kasunduan na nilagdaan ng gobyerno ng India at Grupo Tarak noong 2021. Ito ay isang kasunduan na nagbibigay sa Grupo Tarak ng 10-year customs exemption para sa eksaktong parehong RRH equipment na inimport ng Pintig. Agad na nanlamig ang mukha ni Gupta. Ang mas nakakagulat, ang taong pumirma sa kasunduang ito ay walang iba kundi si Commissioner Rajiv Gupta mismo, ang taong nagsasampa ng kaso laban sa Pintig ngayon. Iniabot ko ang dokumento sa judge. Habang sinusuri ng mga judge ang dokumento, nanahimik ang korte na parang nagpipigil ng hininga. Ito ay malinaw na discriminatory treatment. Ang special privilege ay ibinigay sa isang Indian company para sa parehong produkto at punitive taxation naman sa isang foreign company. Tumayo ang abogado ni Gupta. Objection! Hindi namin makumpirma ang authenticity ng dokumentong iyan. Tiningnan ng judge si Gupta. Commissioner Gupta, maaari mo bang ipaliwanag ang tungkol sa dokumento? Nag-aatubili si Gupta habang tumatayo. Ang iyan ay isang national secret. National secret? Matalim akong sumagot. Kung gayon, bakit hindi ninyo binigyan ng Pintig ng benepisyo ng secret na iyan? Kami ay isang kumpanya rin na nag-ooperate sa iisang bansa. Tumango ang judge. May punto ka, Commissioner Gupta. Maging mas detalyado. Iyan, ang Grupo Tarak ay isang strategic partner ng India. Strategic partner? Kinuha ko ang isa pang dokumento. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang donation list na ito? Ito ang mga remittance ng Grupo Tarak sa account ni Commissioner Gupta. Sa pagkakataong ito, talagang nagkagulo ang korte. Ang huling kumpiyansa sa mukha ni Gupta ay naglaho. Seryosong sinabi ng judge. Ito ay isang napakaseryosong kaso. Nang makita ang seryosong ekspresyon ng judge, tuluyan ang gumuho si Gupta. Ganoon din ang mga abogado niya. Judge, humihingi po kami ng recess. Denied. Tuloy ang pagdinig. Matatag ang sagot ng judge. Pagkatapos mag-usap sandali sa mga kasapi ng korte, nagbigay siya ng hatol. Ang korte ay nagpapasya ng sumusunod. Una, ang $610 milyong na tax assessment laban sa Pintig Electronics ay ganap na binawi. Nagkagulo ang korte. Naramdaman kong kumakabog ang puso ko. Pangalawa, si Commissioner Rajiv Gupta ay ipinapasa sa prosecutor's office para imbestigahan sa kasong abuse of power at corruption. Bumagsak si Gupta sa kanyang upuan. Tuluyan ng gumuho ang kanyang kapangyarihan. Pangatlo, ang gobyerno ng India ay inuutusan na magpatupad ng patas at transparent na tax administration para sa lahat ng foreign corporations mula ngayon. Pagkatapos ng paglilitis, ang labas ng korte ay naging parang festival. Pinalibutan ako ng mga reporter. Sunod-sunod ang tanong. Attorney Reyes, ano ang pakiramdam ninyo ngayon? Sa tingin ninyo ba ay nanalo ang katarungan? Tumayo ako sa harap ng microphone. Ang tagumpay na ito ay hindi lang tagumpay ng Pintig Electronics. Ito ay tagumpay ng lahat ng naniniwala sa patas na negosyo. Nang hapong iyon, may lumabas na nakakagulat na balita. May emergency press conference sa Pintig Head Office sa Maynila.
Si Chairman C mismo ang lumabas at nagpahayag. Ngayon, hindi lang tayo nanalo sa korte. Pinatunayan natin kung ano ang tunay na global partnership. Sa screen, inilatag ang isang nakakagulat na plano. Isang bagong supply chain system na tinawag na Asia version of Frankenstein strategy. Ito ay isang integrated network kung saan ang AI technology na dinevelop sa R&D Center sa Hanoi, Vietnam ay agad na ipoproduce sa Noida plant, India at isa-serve sa buong mundo. Isang perpektong sistema na pinagsama ang utak ng Vietnam at katawan ng India. Pagkalabas ng pahayag na ito, biglang tumaas ang stock price ng Pintig Electronics. Tinanggap ng merkado ang tagumpay na ito hindi lang bilang isang legal na laban, kundi bilang simula ng isang bagong modelo ng negosyo. Isang himala rin ang nangyari sa pabrika ng Noida. Kusang nagdisbanda ang mga unionistang nag-strike. At sa halip, nagparada sila na may hawak na watawat ng Pintig. Mabuhay ang Pintig! Mabuhay ang Pilipinas! Ang sigawan ng mga Indian employees ay umalingaw-ngaw sa buong pabrika. Nakauwi na rin si Enger, Hilario mula sa ospital at nakasama niya ang mga empleyado sa pagdiriwang. Nang gabing iyon, kasama ko si Priya. Nakatayo at pinagmamasdan ng pabrika. Talaga palang nagawa mo. Sabi niya, oo, nagawa natin. Sa dingding ng pabrika, may bagong nakasulat. Pride of India, Power of Pintig. Isang himala na nilikha sa pagsasama ng dangal ng India at lakas ng Pintig. Pagkatapos ng isang linggo, nagpaalam ako kay Priya sa harap ng Indigate sa Delhi. Ang kalangitan sa paglubog ng araw ay kulay pula. At sa malayo, may mga bata na nagpapalipad ng saranggola. Talaga bang aalis ka na? May lungkot sa boses ni Priya. Oo. Marami pa akong gagawin sa Pilipinas. Pero magkokontak ako palagi. Kinuha ko ang isang maliit na kahon mula sa aking bag. Ano ito? Tanong niya. Appointment letter para sa bagong Global Tax Ethics Team ng Pintig Electronics. Tatanggapin mo ba? Lumaki ang mga mata ni Priya. Talaga? Totoo ba ito? Ngayon, magkakasama na tayo. Magtutulungan tayo para sa righteous business sa buong mundo. Niyakap ni Priya ang appointment letter habang lumuluha. Salamat. Maraming salamat. Sa taxi papuntang airport, tiningnan ko ang tanawin ng Delhi na dumadaan sa bintana. Ang lungsod na ito na noong una ay tila kalaban, ay naging mainit ngayon. Sa aking bag, nandoon ang lumang manusmriti na ibinigay ni Chairman C. Habang hinahawakan ng aklat, pinag-isipan ko ang natutunan ko sa kasong ito. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapaluhod sa kalaban, kundi ang pagpapakita ng respeto sa isa't isa. Mula sa bintana ng eroplano, ang pabrika ng Noida ay umaandar pa rin na parang isang kuta. Ngunit ngayon, may iba ng kahulugan ng mga ilaw na iyon. Hindi lang ito lugar ng produksyon, kundi simbolo ng isang pangarap na magkakasamang itinatayo ng Pilipinas at India. Naramdaman ko ang init sa dibdib ko habang iniisip ko ang sandali na lalabas sa production line ng Pintig XZ. G India na ginawa ng Pintig Electronics sa India. Ang bawat produkto ay magtataglay ng aming pawis at pagsisikap na nanalo ng matuwid. Umakyat ang eroplano sa ulap, patungong Pilipinas. Sa labas ng bintana, nakalatag ang malawak na lupain ng Asya. Isang bagong network na nag-uugnay sa Vietnam, India at Pilipinas ang gumagalaw sa ibabaw ng lupaing iyon. Pumikit ako at nag-isip. Hindi pa ito ang katapusan. Ang paglalakbay ng Pintig Electronics upang maging isang tunay na global company ay nagsisimula pa lang. Kahit saan sa mundo at kahit sino ang kalaban, lalaban kami ng patas at matuwid sa pamamagitan ng kakayahan. Iyan ang landas na tinahak ng mga kumpanyang Pilipino at iyan ang landas na patuloy naming tatahakin. Patuloy ang pag-akyat ng eroplano, tinatahak ang ulap, patungo sa isang bagong kalangitan. Mga kaibigan, kumusta ang kamanghamanghang paglalakbay na ito kasama si Attorney Marco Reyes? Ano ang naramdaman ninyo nang makita ang kwento ng Pintig Electronics na hindi yumuko sa harap ng 450 bilyong pisong tax bomb, kundi lumaban gamit lang ang kakayahan at katarungan? Ano ang inyong natutunan mula sa pagpupursige ni Attorney Marco Reyes na hindi sumuko sa harap ng kawalang katarungan ni Gupta at mula sa tibay ng aming kumpanya na nanalo ng matuwid sa matinding lupain ng India? Pakiiwan lang po ang isang salita sa comment section. Dangal, isama ninyo ang inyong puso sa salitang ito. Iyan ang mainit na damdamin na nararamdaman natin kapag nananalo ng matuwid ang mga kumpanyang Pilipino sa pandaigdigang entablado. At huwag ninyong kalimutang i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan. Gusto naming mas maraming tao ang makaalam kung gaano kaganda ang ating bansa
at kung gaano kaganda ang mga nagawa ng ating mga kumpanya. Panghuli, maaari po ba naming hilingin na pindutin ninyo ang subscribe at like button? Ang maliit na click ninyo ay isang malaking lakas para sa akin. Ano pa kayang nakakaantig na kwento ang maibibigay namin sa inyo sa susunod? Abangan ninyo